عقوبي يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على حبيبه الكريم حبيبنا حبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. Ang topic na tatalakayin natin ngayon ay karugtong ng nakalipas na mga topic na na-discuss natin. At ngayon, inshallah, magsisimula tayo sa mga bagay na panglinis sa mga marurumi na napag-aralan natin sa lumipas na araw. Kagaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizsun min amalis shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sa mga kapatid naming ahlul kitab o kaya mga Kristiyano at mga Muslim din, ang paalaala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay innamal khamru, ang ladies drink na muskir o kaya yung nakakalasing, iniinom na nakakalasing, alak o kaya beer or alak o anumang klaseng alak na sinasabi nila, iyon ay innamal khamru wal maisir. At yung pagsusugal, yung pagsusugal, basta dumaan sa pustahan, iyon ay haram at kinonsidera ng Allah, iyon ay najis. At yung mga hayop na kinakatay para sa pagbibigay ng para sa pagsasakripisyo, kagaya ng mga ginagawang sa mga dito sa Bukidnon, ginagawa ng mga tao bundok na kung meron silang sakripisyo, kinakatay nila ang mga kambing o kaya anuman para sakripisyo sa isang Diyos-Diyosan. Or kahit na mga Muslim na halimbawa kinatay ang isang kambing o kaya manok
dahilan sa pagbibigay pugay o kaya sakripisyo sa isang maligno. At yung bagay na halimbawa ginagawa din ng mga kapatid nating Musliman o Kristiyano, ansab na halimbawa titingnan kung ano ang mangyari sa kanya sa kasalukuyan, sa hinaharap, sa pamamagitan ng sugal man o kaya sa pamamagitan ng kahit ano. Yani tinitingnan o kaya tinitingnan ang what will happen to him in the future. Ang lahat na apat na bagay na yon, pagsusugar, alak, sakripisyo dahil sa isang maligno, at yung tinitingnan nila ang kanilang hinaharap, ang lahat ng bagay na ito ay kinonsidera ng Islam, rijsun min amal as-shaytan. Iyan ay isang bagay kung saan haram na sa isang nananampalataya sa Allah at naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay binilang din ng Islam na najis o kaya marurumi. Ang pag-aaralan natin ngayon, natapos natin ang mga nijasat at unang-una na pag-aaralan natin ngayon kung saan nasimulan na rin natin kamakailan tungkol sa unang purifying agent or pangunahing panglinis sa mga marurumi, kagaya ng alma. Ito alma, no? Yung tubig na puro o kaya walang kahalo. Napag-aralan din natin na ang tubig ay may dalawang klase, no? Tubig na puro, ma'ul mutlak, at tubig na may kahalo. Yun ang mudaf. Ang tubig na may kahalo ay yun ang delikado, no? Ang pagkadelikado niya kung halimbawa na nahulugan ng isang maliit na bagay na galing sa najis, ay magiging najis kaagad yun. At ang tubig na may kahalo o malabnaw, iyon ay hindi pwedeng gamiting panglinis, kagaya ng pag-udo, no? Pag-udo, kahit malinis man siya ang kanyang katangian ay malinis, pero hindi pwedeng panglinis ng ibang bagay, kagaya ng halimbawa nalagyan ng najis o kaya ihi ang isang halimbawa isang damit. Yun hindi pwede. Ang pwedeng panglinis ay yung tubig na puro, ma'ul mutlak. Pero ang ma'ul mutlak, mayroong marami o kaya maliit. Sagana at saka yung maliit na tubig, ma'ul qalil at saka kathir. I-review ko lang, no? Ang ma'ul qalil, kagaya ng mga tubig na walang kahalo, no? Nasa pinggan o kaya sa mga ganito. Nasa kuos, sa mga baso, no? O sa mga pitsil. Itong tubig na ito, kung nahaluan ng maliit na bagay ng maliit na bagay ng halimbawa dugo, maliit na bagay na dugo, kahit hindi ma-change ang tatlong katangian ng tubig. Ano ang tatlong katangian ng tubig? Napag-aralan natin yon. Amoy? Yun. So, yung tubig na kanito, nahaluan ng kaunting najis na dugo, kaunti lang, no? Nahulog doon. Itong tubig na ito ay magiging kaagad najis. Magiging najis kaagad. Kahit hindi siya na change ang tatlong sipat o kaya katangian. Pero yung tubig na marami, sagana, yun ang mahirap siya magiging najis. Mahirap siya magiging marumi. Bakit?
halimbawa, nahulog sa kanya o nahaluan siya ng ihi o kaya ng dugo, no? Nahaluan siya ng dugo, umabot yung tubig na yon sa dami ng halimbawa 384 liters, umabot at lampas pa. Kung nahulog ang tubig ang kuwan sa kanya, ang dugo, hindi yun basta-basta magiging najis ang tubig na yon. Dahil magiging najis lang sila kung ma-change ang kanyang tatlong katangian. Yung color nagiging green dahil sa dugtong-dugtong ang pagtulo ng dugo sa loob ng na yon at naiba ang color. Or yung taste, isa lang sa kanila ang ma-change, sapat na magiging najis ang tubig na yon. Compared to itong tubig na kaunti, kahit kaunting bagay na nahulog dito, magiging najis siya kaagad. Yun ang pinagkaibahan. Yun kung ang nahulog ay, ang nahulugan ng naging najis yung tubig mismo, no? Ang tubig na halimbawa na ganito, kung nahulugan siya ng najis, pwede rin ito magiging tahir, magiging malinis. Paano? Ilalagay mo sa isang kubyertos, no? Kubyertos, at doon o isang malaking kagamitan. Tapos lagyan mo siya ng tubig na malinis. O ikabit mo siya sa gripo. Kung diretso na dumami yung tubig na may najis, magiging tahir na rin ito. Kahit may najis siya, no? Yun kung tubig mismo ang nalagyan ng najis. Paano naman kung halimbawa, ang nalagyan ng najis ay yung awani. Alam niyo yung awani, yung mga kagamitan, halimbawa pitchel man, or ginagamit sa kusina, no? Kubyertos, mga pitchel. Ano pa ang mga kagamitan sa kusina na ginagamit natin? Palanggana. Yun ang nagiging najis. Yun ang nahulugan ng najis. Paano natin linisin yun? Paano natin lilinisin ang isang ina o kay awani na nahulugan ng najis? Halimbawa, yung baso, no? Dahil, especially dito sa atin, o kaya doon sa Manila, yung halimbawa, yung balik Islam, yung pamilya Muslim, ano yan? Kristiyano pa, no? Paano ka makikihalubilo doon sa pamamahay na yon? Nandoon, umiinom ng alak, o kaya may dinidilaan ang mga kagamitan ng kuting, o ano yan? Or pusa, or aso, dinidilaan. Not so with the Muslim, no? Kasi alam natin. Pero ang pinakamahirap yung mga nagiging Muslim na sa Luzon or sa Visayas. Mahirap talaga. I was even asked by somebody, sabi niya, Ustaz, paano, how can I live with my family? Titingnan ko, nandoon ang PIG, nandoon ang lahat-lahat na nilabag sa batas ng Quran. Sabi ko, bumili ka ng sarili mong kagamitan in case wala kang mabili. So, paano mo gamitin yan? Yung baso, nilagyan ng alak. Nilagyan ng alak. Dahil mismo ang tatay mo ay umiinom. Paano mo yan lilinisin? Sabi ng Islam, yutahhirul ina'il mutanajjis bighaslihi bil ma'il qalil 3 marratin. Yung halimbawa, taban mutanajjis bil khamri, yung baso na or pitzel
nilagyan ng alak, alak, paano natin lilinisin yon? Sabi niya, kung ang panglinis mo ay maul mutlak, tubig na puro, kahit kaunti, sa pitsil din, paano mo siya lilinisin? Hugasan mo niya ng 3 beses. Kahit walang sabon, hugasan mo lang ng tubig na 3 beses. Huwag ka nang magdadalawang isip, magiging tahir yon. Magiging tahir na yung baso o kaya yung ginamit na or nalagyan ng alak. Okay. Halimbawa, kung ang baso na yan or buskab, anong buskab? Plato, no? Plate. Kasi marami kang sa Luzon. Yung PIG, no? Maraming kuan ang tatay mo o kaya ang pamilya mo. So, hindi mo nakita, dinilaan siya ng uminom ang kuan, wulukol, khinzir. Uminom yung kuan, kumain yung khinzir sa plato na ginagamit natin pagkainan. No? Paano yun? Khinzir yun, khinzir. Wulukil khinzir. So, paano natin linisin ang ganong Paano? Sino ang nakapag-research sa atin? Punasan immunize? Sterilize? Para yung bakterya mawala? Hindi. Doon sa PIG, meron siyang bakterya within 24 hours kahit ibabad mo sa kuwan, sa apoy, sa init, hindi yon mamamatay. Hindi. Meron doon mismo nandyan sa kuwan, sa Bible, yung swine na 24 hours ibababad mo sa kuwan, sa apoy, o kaya sa mainit na tubig, hindi talaga siya mamamatay. Isang bakterya yan according to science. Okay? So, yung kuwan, yung awani o kaya yung kagamitan na nadilaan ng kuwan ng khinzir o kaya kumain siya doon o uminom, paano ang paghuhugas sa kanya? Nukasiluha sab'a maratin. Hugasan mo siya ng 7 times. 7 times. 7 times ng paghuhugas. Merong pang merong mga riwayat na sabi niya, before hugasan yon, gamitan mo siya ng inong turab. Merong mga riwayat sa mga ninuno natin, no? Sa mga sa Holo, sa Cotabato, sa mga Lanao. Paano nila lilinisin ang nadilaan ng kuwan ng ng PIG? Kukuha sila ng turab, yung lupa, tapos kikiskisin nila ng lupa ang yung kagamitan na yon. Saka pa lang huhugasan nila ng tubig. Pero ang paghuhugas nila hindi din umabot sa 7 times. The simplest way of how to purify itong mga bagay na ito ay 7 times lang hugasan ng tubig. Of course, yung tubig na mutlak, pure water, at magiging tahir siya. So yun, no? Kung makauwi man kayo sa Pilipinas, huwag ninyong kalimutan ang mga bagay na napag-aralan natin. Dahil mahirap talaga, no? Mahirap. Yung nakakain ka ng isang najis o kaya yung haram, pinagbabawal ng Islam, no? Nakakain ka ng isang beses lang. 40 days ng ating pagdarasal ay hindi tatanggapin ng Diyos.
Mahirap yon. Kaya nga, yung mga Arabo na dumarating sa Pilipinas, tumatawag ka agad sa amin sa Zamboanga, Abu Mahdi, saan ba tayo pwedeng bumili ng ganito? Saan tayo kumain? Sa Cebu rin. Yan ang problema sa atin sa Pilipinas. Halimbawa sa Cebu at sa Visayas at sa Luzon, nagkakaroon tayo ng problema tungkol sa kainan ng mga Muslims. So, siguro kung yung mga sisters, you can put up, a business sa yung halal food na ginagawa na ngayon, yung halal food, inshallah malaking business yon. Malaking business yon ang halal food industry. So, pero ngayon, meron nang ginagawa nila ngayon, ang lahat ng binibili natin, meron nang nakalagay na halal. Pero mag-ingat din kayo, no? Yung ibang establishment, nilalagyan lang nila ng halal. Halimbawa, bumili sila ng 10 o 100. Yung another one, the remaining one ay hindi na yun halal. Nangyayari din yan sa Zamboanga mismo. Nangyayari yan sa Zamboanga mismo kung saan ang iba ay hindi halal. Isa yan sa mga problema o kaya problema ng Muslim sa atin. Siguro kung magtulungan tayo, no, magiging Muslim lahat ang Pilipinas, gaya ng dati. Kasi 700 years before, Muslim mang lahat yan. Ang central government ng Islam ay nasa Sulu. Diyan sa Intramuros, Manila. Ang dating pangalan niyan ay Fi Amanillah. Fi Amanillah. Yani, anong ibig sabihin ng Fi Amanillah? Pagdating ng Amerikano, ginawa nila Manila. Ayan. Dati tayong Muslim, lahat. Pero ibabalik din natin yun, inshallah. Kung tayong lahat ay magsikap na pag-aralan ang Islam. Okay? At mangyayari din yan pagdating ng 12 imams, yung the last imam ng Ahlul Bayt, kung saan ay magiging Muslim ang karamihan dito sa mundo, inshallah. Ang pangatlo ay pangatlo. So yun, no? Yung gamit na nadilaan ng khinjir, 7 times na anuhin, hugasan ng tubig. Halimbawa yung damit o kaya nalagyan naman ng baul radi, yung ihi ng bata. Ihi ng bata, no? Sino sa inyo ang ng mga bata? Ikaw. Pero meron na ngayon solution, no? Pampers. kahit yung matatanda, pwede yung pampers. Okay. Yung asya, yung mga kagamitan na nalagyan ng ihi ng bata. Yung bata na yun ay hindi pa kumakain ng ibang kainin except laban. Except yung milk. Hindi pa siya kumakain. Paano kung halimbawa nahulog ang ihi niya doon sa kagamitan na yun? Paano nating linisin? Paano linisin ang halimbawa yung ganito? Yung ganito, yung carpet, nalagyan ng, mayroon nagsasabi, sabi niya, kumuha ka ng knife, tapos, hiwain yung yung part yun. Hindi ganon. Yung bata na wala pa siyang kinakaing iba, except laban, except na yung milk. So, kahit nakaihi man siya kahit saan, lagyan mo lang ng tubig. Halimbawa, lagyan mo ng, halimbawa, ganyan, no? Party dito. Lagyan mo ng tubig ng ganyan. If it enters, kung pumasok yun sa loob, mag-absorb siya, magiging tayo. Pero bata na, yung bata na hindi pa kumakain ng ibang pagkain.
lagyan mo lang ng tubig na yon at kailangan, hindi na kailangan pigain. No need to, hindi na kailangan yun. Halimbawa ganito, ipigain mo pa para lumabas. No. Simple lang kung pag-aralan natin, no? Kung sabihin mo na halimbawa, hugas sa, lagyan mo ng sabon, baka pa, lalaki pa ang problema. Pero lagyan mo lang ng tubig, Kung nag-absorb yun, magiging tahir ang, yung party na yun. Paano naman ang yung aso? Uminom din ang aso sa isang plato na ginagamit natin. Paano natin linisin? Itapon ang nangyayari din yan. Ako mismo ang nakita ko talaga, itinapon na yung plato. Ang iba naman pinapabayaan na kumain ng sabi niya, okay din naman, hindi naman marumi. You see? Karamihan sa mga matatanda, sa mga bukid, yung iro o kaya aso ay nakikisalo sa kanila sa pagkain. Meron pang ang aso natutulog sa kuwan. Ano yan? Meron, no? Yes, eh? So, paano yan? Paano? Sa Muslim, walang problema. Pero yung mga Kristiyano na nagiging Muslim, yan ang problema. Dapat i-fight ninyo talaga yan. I-fight talaga ang mga ganong problema. So, halimbawa, al-awani idha wuliqa fiha al-qalb. Kung dinilaan ang awani, ang mga kagamitan ng aso, o kaya nahulog yung laway, no? Yung laway na nahulog doon sa loob ng na yon. O dinilaan lang. Paano natin linisin? Tamsahu bit turab awalan thumma tagsilu bil ma'i marratain. Kunin mo ang plato na yon, kiskisan mo ng lagyan mo ng turab, ng lupa, Pagkatapos, hugasan mo ng tubig na pure, 2 beses lang. 2 times. Tamsahu bit turab awalan thumma tagsilu bil ma' marratain. That is, kung dinilaan lang niya, no? Kung nahulog ang laway sa loob ng mismo ng kuwan. Yung laway ng aso, dumikit doon sa loob ng kagamitan na yon. Paano mo linisin? Sabi na rito, aside from kiskisan mo siya ng lupa, thumma tagsiluha bil ma' 3 marratin. Kanina 2, no? Kung uminom lang ang kung uminom lang ang aso sa palanggana o kaya sa sa kagamitan na ginagamit natin. 2 beses mo lang hugasan ng tubig. Pero before that, kiskisan mo muna ng lupa. Mo talaga yung lupa sa lahat ng yung plato. Pagkatapos nung 2 beses. Aside from that, halimbawa kung yung luab, yung laway ng nahulog doon sa na yun, pinag-inuman niya, paano mo gamitin? Paano mo linisin? Aside from that, aside from yung turab, yung lupa, hugasan mo siya ng 3 beses. Sabi niya, tagsiluha bil ma'i 3 marratin. Ang mga damit natin, no? Mga damit na nalagyan ng
ihi, no? Na hindi na nakontrol siguro dahil galing sa labas, no? Hindi na magkontrol, hindi pa nakapasok sa CR, ha? Lumabas ng ihi. Ha? Oh, ihi na talaga. Nangyayari din yan, no? Nangyayari din yan sa akin. Nangyari din yan sa akin. So, paano natin linisin ang ganong pangyayari? So, sabi niya, al-malabis, al-mutanajis bil-bawl. Yung mga damit natin na nalagyan ng najis ng ihi. Tagsilha bil ma'il jari marratan wahida. Kung ang paghuhugas mo, ang paglilinis mo ay doon sa tubig na umaagos, ha? Paano nun? Ibababad mo sa tubig? Ha? Isang beses lang. Paano? Labhan mo labhan ng sabon. Naglaba ka, hindi naglaba yun. Hindi natin lalabhan. Paano natin lilinisin ang malinis na pero nalagyan lang ng ihi? Sabi niya, kung ang paglilinis mo ay sa pamamagitan ng ma'ul jari, yung tubig na marami at umaagos pa siya, hugasan mo lang ng ang damit na yan ng isang beses. Yani, pwede siguro yung halimbawa, ibababad mo doon sa loob mismo at isang beses lang pigain mo at isampay. Pwede na yun. Pero yung party lang ng nalagyan ng najis. Dahil ang ibang na hindi nalagyan ng ihi, ay yun ay tahir, yun ay malinis din. Hindi na kailangan halimbawa isang ganito. Ang nalagyan dito ay dito lang. Ibababad mo lahat. Hindi. Itong party lang. Yung party lang na nalagyan ng ng ihi ang hugasan ng tubig. Marratan wahida. Isang beses lang. Or kung halimbawa, ibababad mo doon sa hanapiya. Anong hanapiya? Yung gripo. No? Gripo. Yung gaya rito. No? Gripo. Ilagay mo doon ang itong nalagyan ng najis at 2 beses mo siya hugasan. 2 beses niya hugasan. Patuluan ng tubig na galing sa gripo. 2 beses. Kanina 1 beses lang. Basta maano ang tubig lahat. Malagyan ng tubig lahat ang nalagyan ng apektado ng najis, pwede na. Pero halimbawa, kanina yung umaagos. Ngayon, kung ibababad mo sa hanapiya, sa gripo, kahit 2 beses mo siyang ibababad para siya maalis yung najis, yung ihi na yon. Pero kailangan siya ta'sirha, yani pigain. Okay. Na-topic na-take natin ang kahapon nitong. Halimbawa, nalagyan may dugo ang iyong labi. Halimbawa, kahapon na take up natin, no? I-review lang natin. Or, yung tuka ng manok ay nalagyan ng dugo. Batinul ina, sabi niya, batinul ina, idha tanajjasa bighairil khamri, aw wulughil kalb, aw lata'ahu, aw lu'abuhu, aw mubasharatuhu, bisairi a'da'ihi, fa innana nutahhiru bighaslihi bil ma'il qalil 3 marratin.
yung loob ng looban ng yung kagamitan na sinabi natin kanina. Kung ang alak ang nakalagay doon sa loob, ilang beses na natin? Ilang beses 'yun? 3 beses, no? Hugasan ng 3 beses. Kung yun ay ma'ul kathir, kung yun ay ang tubig na sagana. Bil ma'ul kalil, ganun din. Bil ma'il kalil, kahit kaunti, yung kaunting tubig, 3 beses din nahugasan ang tubig, ang ina. Yun ay sa loob. Kung halimbawa yung dumikit ang ng pusa sa kuan ng baso ng itong baso, halimbawa nadikitan ng kanyang balahibo, paano ang paglinis noon? Isang beses lang yan, buhusan mo ng tubig, malinis na yun, magiging malilinis na ang ina o kaya ang baso. Halimbawa ang yung ID. Halimbawa itong kamay natin nalagyan ng najis. Humawak ka ng najis o kaya yung dumi o ihi, hinawakan mo ang ihi ng anak mo. Paano yan malilinis ang itong kamay natin? Yung daliri natin. Pwede mong linisin ng ma'ul kalil, sa pamamagitan lang sabba alay. Yani, buhusan mo lang ng tubig. Halimbawa, iganyan mo lang, at patuluin. Kung nawala na yung tubig sa daliri mo, magiging magiging tahir na hindi na kailangan hugasan mo ng sabon. Ang ginagawa natin hindi, after doing our takhalli, naghugas pa tayo ng sabon, di ba? Tapos, hinugasan natin ng tubig. Labis na yon. That is already beyond the Islamic law. Pero pwede rin. Ang sa atin, yung pagka-surety ng ginagawa natin. Pero kung sundan natin, ang pinakasimpleng Islamikong batas, yung daliri mo na nalagyan ng najis, simply by buhusan mo lang siya ng tubig, patuluin yung tubig na yon. Pag alis ng tubig na yon ay magiging tahir ang ating daliri, inshallah. Yung tubig na nalagyan ng najis, paano yung tubig na ulan, no? Tubig na ulan. Paano malinis ng tubig na ulan ang tubig na mayroong nadumihan? Paano 'yon? Nangyayari din ito sa mga probinsya, no? Sa mga probinsya, not so with in the mga city, sa mga city, hindi na ito uso. Pero sa mga sa mga bukid, no? Sa mga probinsya, nangyayari talaga yung tubig na nalagyan ng najis. Tapos paano mo siya i-purify? Paano siya linisin? Sabi niya, idha takatara alayha al-matar, kung sabi niya tumulo ang tubig ulan, papunta doon sa tubig na nalagyan ng najis, magiging tahir yung tubig na yon. That is kung tubig ang nalagyan ng najis at ang tumulo sa kanya ay ulan, tubig ulan, no? Halimbawa, yung damit mo nalagyan ng najis, paano mo lilinisin ng malilinis ba yan sa pamamagitan ng tubig na ulan o hindi? Malilinis, no? Ang tubig ulan, halimbawa, kung tatama sa halimbawa sa damit na nalagyan ng najis, diretso na matutuluan ng tubig ulan, with the condition na ang tubig na yun ay malakas. Hindi yung yung umaambon lang, no? Hindi yung umaambon. Yung ulan, malakas talaga siya. Kung tumama yung tubig na ulan na yun sa isang damit o kaya halimbawa kagamitan na nalagyan ng najis,
ang tubig ulan na mismo iyon ay magiging dahilan na malilinis ang mutanajis, malilinis na ang maruming bagay na yon. So, dapat diretso ang tubig na ulan at tatama sa may najis. Halimbawa, ang plato na nalagyan ng nalagyan ng dumi, ng tae, no? Ilagay mo lang sa ulan. Hindi. Alisin mo yung dumi na yon, alisin mo muna, at ibababad mo sa under the sky. Kung tatama yung tubig na ulan sa mutanajis na yon, magiging tahir ang kagamitan. Ganon din ang carpet. Yung carpet, kung ibababad mo ang carpet sa ulan, at nag-absorb yung tubig na ulan, ulan, hindi yung ambon, ulan talaga, malakas. Malilinis din ang carpet na yon. Malilinis din ang carpet na yon. So, siguro, hindi kayo papayagan ng inyong amo, no? Siguro yung yung tubig lang yon. Pero kung halimbawa, doon sa inyo, marami kayong carpet, inshallah, ipamigay niyo sa amin. Ibababad niyo sa ulan, diretso, kung tumulo ang ulan directly sa carpet na yan, magiging tahir ang carpet, inshallah. Sinabi natin kanina, ang tubig na ito, no, nalagyan ng najis. Paano mo siya Paano siya lilinisin at magiging tahir? Paano? Sa pamamagitan ng ulan pwede. Ibababad mo rin yan sa ulan. Pero with the condition, mag-mix yung tubig. Tapos mawawala ang color ng najis na yon. So, ang ulan ay marami din siyang benefits sa atin. Aside from na nabubuhay ang mga pananim, pwede din siyang panglinis ng mga dumi, inshallah. Ang pangalawang panlinis ng mga najis ay asyams. Ano ang Samson? Araw. Okay, paano gamitin natin ang araw bilang purifying agent? Paano? Paano ang araw na magiging purifying agent? Sabi niya, tutahirul ard wa ma yastakiru alaiha min al-abniyati wal hitan. Itong araw ay malilinis niya ang mga lupa. Ang lupa na nalagyan ng najis. Lupa at yung mga abniya, yung mga bahay, no? Yung bina. Ang mga bahay at kung ano man ang konektado sa bahay na yan, kung halimbawa na nagiging najis dahil mayroong umihi doon, mayroong umihi sa bahay na yan, o sa, anong tawag dito sa dingding, no? Sa ng gilid ng bahay, mayroong umihi, paano mo siyang linisin? Sa pamamagitan ng shams ng araw. Paano? O kaya halimbawa sa sahig, dumumi yung anak mo, 3 anak mo nagdumumi doon. 3 anak mo. Sa sahig. Paano mo paano mo linisin ang na yan? Sabi niya, zawalu aynun nizasati. Yani, alisin mo muna ang dumi na yon at ibababad mo sa
Surukus Psalms. Pero yung reflection ng ano na liwanag ng araw, hindi dapat halimbawa through something else. Dapat diretso yun sa gusto mong linisin. Kung ang liwanag ng araw diretso doon sa sa yung nalagyan ng najis, pero with the condition na rutuba, yung najis na yun dapat siya hindi siya wet, hindi siya wet dapat. Dapat meron siyang basa siya Halimbawa, itong nalagyan nalagyan ng tae o kaya ng ihi, Kung tae ang alisin mo lang aynon ni jasa at lagyan mo ng tubig. Kung natuyo yung tubig na yun, malinis na rin ang sahig na yan. Malilinis na rin ang sahig na yan. Ganon din ang carpet. Kung nalagyan ng tae o kaya nalagyan ng najis, ng ibang najis, halimbawa, lagyan mo siya ng tubig, gaya ng sinabi natin kanina, at ibababad mo diretso sa liwanag ng araw. Kung tatamaan ng liwanag ng araw, kung natuyo yung kailanman natuyo ang na yan, ang wet najis na yan, magiging tahir ang bagay na kalakip nung konektado noon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi yung dapat matutuyo talaga siya, Halimbawa, yung gilid ng yung bahay na maraming nag-iihi doon, umiihi doon, Siyempre, yung amoy, paano mo maalis yun? Kung hindi mo siya lagyan hindi mo siya lagyan ng tubig, simple ibababad mo lang sa liwanag ng araw, Pag alis ng na yon, pag alis ng kung natuyo yon, nandoon pa rin ang amoy. Di ba? Jaramul, bowl. So, kaya nga, with the condition na magiging tahir sa pamamagitan ng araw, kung lalagyan mo siya ng tubig, yan ay magiging wet, magiging basa siya, at sa pamamagitan ng liwanag ng araw na yan, pag natuyo na yun, maalis na rin yung jaram, yung amoy, at saka yung yung najis yun magiging tahir. So wala nang pagdududa, lahat ng naliwanagan ng samsi, yung liwanag ng araw ay magiging tahir. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pangalawang purifying agent na yung Psalms. Yani, bilang araw ay pwede nating gawing panglinis, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yung lupa sa halimbawa yung mga flower base sa atin. Yung anak mo umihi doon sa bawal na yun, sa sa base. Huwag kayong magtawa, nangyayari, nakikita ko yan. Alam mo yung bata na makulit, o yung jaitun, kung saan. Kaya nga ang bata, sa simula pa lang, i-train mo, dalhin sa sa CR. Gaya ng anak namin, yung first, si Fatima, mag-isa siya pumupunta at the age of 3 years old, ganon. Mag-isa siya pumupunta sa pumupunta sa toilet. Tapos magugas pa siya ng kanyang paa. Dahil sinasabihan namin, kung aalis ka sa lalabas ka sa toilet, sa CR, baka yung ihi, napunta yun sa paa natin. So dapat hugasan yun. To be sure na yung ihi hindi madadala sa loob ng bahay. Yung bata, kung i-disiplina mong ganon, inshallah magagawa nila. You try it, inshallah, mangyayari yan. Pero kung pabayan, nakakita din ako maraming mga pamilya, kung saan umiihi. Yung bata. Diba? Nagkataon, umihi siya sa flower base, lupa. Paano mo siyang linisin? Yung lupa na yun, jap pa. Anong tawag yun?
yung ano, yung dried ano, dried, yung ang lupa ay dried. Paano mo siyang linisin? Ha? Buhusan mo siya ng tubig, ibababad mo siya sa araw. Pag natuyo yun, magiging tahir pati yung ano, yung flower na nandoon. Inshallah. Okay? Huwag sana mayroon kayong anak na gano'n na. Baka sampalin mo pa. Huwag ninyong sampalin ang mga anak ninyo. Especially kung ang pangalan Fatima. Ha? Fatima or Muhammad. Huwag ninyong anuhin, sampalin. Dahil magagalit talaga ang Hazrat Fatima. Ihtiraman li ismi Fatima. Sa pangalan lang ng Hazrat Fatima, hindi yung pwedeng sampalin. Ako kahit minsan, hindi ko na hanggang may husband na ngayon. Pero tinitingnan ko lang. Matatakot na sa akin. Yung nanay niya, isang beses lang, yung ginanyan. Anong tawag dyan? Kinurot. Ayan. Isang beses. Yun. So, wag ninyong sampalin ang mga anak ninyo, inshallah. Ang tanong, halimbawa, yung liwanag ng araw ay natabunan ng cloud. Yung giyam. Cloud, no? Tapos ibababad mo ang nalagyan ng najis doon. Pwede ba yan gamitin pang purifying agent? O hindi? Hindi. Gaya ng sinabi natin, dapat diretso ang liwanag ng araw doon sa walang satair, walang sitar, walang hindrance. Walang hindrance. Yung reflection hindi din pwede, dapat diretso sa, or halimbawa ikaw nanajisan ka, nalagyan ka ng najis yung buong katawan, magbabad ka na lang sa araw. Ay, hindi naman ganun. Hindi ganun, no? Inshallah. Buhusan mo ang katawan mo ng tubig at magsabon ka. Ibang-ibang usapan yon. Yung tao na naligo siya ng ihi, pinaliguan ng ihi, paano mo linisin ng ganun? Maliligo ka ng maigi. 3 beses ka maliligo, inshallah. Mawawala yan. Nakuha ninyo. So, ang pangatlong purifying agent at bukas na natin yun ay yung lupa. Lupa din, pwede rin gamitin natin panglinis. Lupa mismo. Inshallah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi at-tayyibina at-tahirin.